mula sa Table 1, ang Sangre Arena ng Table 1, General C. Batigit. Hindi mga galaw. Pero nag-video pa kung nandun ka. Okay, target. Ang susunod ay ang Sangre Arena ng Table 2, Ana Marilino. Ang sabit po yan, sabit ha. Matusok yun na siya. At ang susunod ay ang Sangre Ferreira ng Table 2. Thank you, Master. Yan! Yan! Ding! Ang bato! Yay! Oh! Galawan. At ang susunod ay ang Sangre Danaya ng Grade 11. Sabi ko ga. Yan. Mga galaw. Ano, malaban pa ka mo? Malaban, bawal. Tignan mo naman itong ano ni Ana. Taro pa! And now, here are our 4 candidates of Miss MTC Eco Warriors 2022. Ika dyan po, B. Ika dyan po, B.
Dapat dinisaran ka nila. Hay mga taga-Rio! Any message from your fans? Nothing. What does your message sa inyo? O kami, kay pinakadako ni boto, hig-abot og 6,000 shares. Hasta no, hasta ang abang, ibang-ad man doon. Di na maglagas, ato-ato lang doon. So, kumusta ka, Sangre Alay? Okay na tayo. Any message from your fan? Especially birthday ni Moron. Dapat bawal ko ma-stress kami hindi nakabra. Dahil man itong atong, ano? Kapiliban or magana, enjoy lang ako din. Enjoy lang So, Moron, nakalimutan ko no. So, what's yung message about grade 11? Ibalik mo doon, basta cute. Tigil ko na palupin ang grade 11 ka. Ay, kagahapon, usan na rin ka mo ang ilang gana. Ayos! Okay, now, para makilala natin ang ating nagagandahan mga sangre, isa-isahin natin sila simula sa kay Sangre Janaya. Mula sa Harian ng Sapiro, ako si Baby Angel Castañeda Otik at naniniwala sa kasabihan, useless imukha-mukhahan o batikang batasan. Grabe! Sa'yo mo na ako, balde. Being in a contest, not only having beautiful face, but also having beautiful heart. I'm a drinking dancer representing the blazing beauties of fire! Sige po sila mapapilpil. A pleasant afternoon, everyone. Ana Himino, representing Lilio. Don't play with me, because I don't play better than you. Enough! Thank you! A pleasant afternoon, everyone. Hindi ako si Aurela, hindi rin ako isang artista, at lalong-lalo na hindi ako isang duwata. Ako ay isang morena, isang magandang dalagang Pilipina. Wala man akong kapangyarihan, pero kaya ko natin ang pangyayaran. I am General Steve Dantigui, representing TV1 mula sa kaharian ng Adamya. At naniniwala sa kasabihan, walang ligaya sa lupa kung hindi binigyan ng luha. Inday, thank you! Sige, mapapilpil. Ano yan? Ang susunod ay nagmumula sa ikalawang lamesa. Tayo number 2.
Anonino mula sa Anonino. Ang susunod ay ang diwata mula sa Hatoria, ang kamiterengang ay na Jay Igate. May lang ako dyan. Ano? At ang huling kalaro mula sa Tatiro, ang kamiterengan at Grade 11 Baby Angel COT. Mama. Tubig yun. Bigla ba sa tubig sir? Lang.
Nanggigil yun ang grade 11. Kaya usaray gano'n nila kagahapon. Lang. Soy. Wakoy papel sa ano, question and answer. Arjon, balik ka rin yung atong bike. Karon na gani kay mo, ano na gani mo, talion na gani mi. Kumusta? Okay lang. Handa ka na ba sa Q&A? Nadala ka. Likod baan? Morita. Marie, kumusta na? Okay lang. Any message from your fans? Any message from your fans? Ang mga message ko lang is, okay lang kita manggana at hindi, bibigyan na ito atong guys, nagtabangan lang si Gabi. Mag-strawberry. Marita, kumusta? Okay lang. Manalo ng matalo, tatanggapin natin ko ng buo. Ano sila, sportsmanship ang ilang win or lose, ang importante, nag-enjoy, ang importante, ng gana. Bumarita sa grade 11. Kumusta? Mabuti naman po. Ay, pinili mo ka ng presence ni God? Yes po. Okay, so here is your question and answer portion. So, isag-isag mo mga dito sa house. Ako na lang sigurin mo nga rin, tapos mo rate. So, sa Q&A, ako na, kita ba ka na mong ano? O ako na lang? Ikaw na lang, sir. Sige. Siya na lang mag-predict. Sa Q&A is, since ang atong topic is about sa Eco Warriors 2022, bali, ang inyuhan na lang ang Eco Attire, Eco Costume, tapos atong sa talent. Tapos ang uban ni ay na ang katumo bakal sa Christmas party, maghinay-hinay na mo, kaya basing ugma, watay handa. Wala ka pa yan, magbayad na. Okay, so, question and answer portion. Handa ka na ba? Sa iyong palagay, uunlad ba ang isang lugar na kahit hindi sinasakripisyo ang ganda ng kalikasan? Para sa akin, uunlad naman. Kasi, kahit na hindi maganda ang ating kalikasan, kung mayroon lang tayong Saya mag-list lang. Sir, ay. Ha? Pwede bang uunlad ang isang lugar na hindi na sa sakripisyo ang inang kalikasan? para sa ako ang pwede man, kay mo
ay pwede man ang parehas sa mga plastic na kailangan ay pwede man na siya mahimo o maski sa design na para sa matabag-tabag na lang ba para sa Ang papel sa Q&A. Ang papel sa Q&A. Okay, so Marita sa table number 2. Kumusta ka? Hello. So, sa panahon karon, daghan ng mga building, diba? Daghan ng subdivision. Matawag nato na maunlad ang isang lugar. Pero, matawag ba nato og maunlad ang isang lugar kung nasasakripisyo ang ganda ng kalikasan? Why? Matatawag ba nato maganda ang isang lugar kung nasasakripisyo lang naman ang ganda ng kalikasan? Maraming salamat po sa napakagandang tanong. Sa una is, napapaunlad ang ating bansa dahil sa ating mga kalikasan. Dahil sa kalikasan natin dyan ginagawa nila yung mga puno natin, kaya tayo nasisira ang ating kalikasan is ginagawa nilang building. Kaya ang epekto ng pag-unlad ng ating bansa is nakakasira sa ating kalikasan. Pero maganda naman ang kinalabasan kasi nakakapagtayo, pero ang mas malaking epekto nito is yung kalikasan natin ang sira. Pero pwede naman natin solusyonan sa pamamagitan na bilang kabataan, gagawa tayo ng club na magiging solusyon o tayo ay gagawa ng grupo ng bilang kabataan para magpatayo ng club, para magbuo ng grupo para gawin ng tree planting, para mabalik natin ang ating mga puno na nagsayang. Inay, thank you! Well said. Pero ang club na rin na binasabi niya is grupo sa mga bata na may isang kalayunin. Dili na tong club na islap-islap. Ha? Basi mutukod ko silang club. Awak na ang intensive Mother Teresa Club. So, Marita, sa table number 3, kumusta ka? Okay lang. Okay, so here's your question. Sa iyong palagay, pwede bang umunlad ang isang lugar na hindi nasasakripisyo ang ganda ng kalikasan? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Para sa akin, maiunlad ito kahit hindi maganda yung Okay, so ang question is, pwede bang umunlad ang isang lugar na hindi nasasakripisyo ang ganda ng kalikasan? para sa akin, kahit hindi maunlad ng kalikasan, may tawag din ang kahit hindi ito mahunlad, pwede pa rin itong basta may pakita lang natin sa kanila
madami din paraan, like, kasi yung kalikasan ay, halimbawa, magtanim ng mga puno at maglinis at alagaan ang kalikasan para umunlad. Okay, so thank you. So, ako ba, mura o gikulbaan, wa ko kasabot. Okay, so marita sa pang-last. Sa table 4 or grade 11, kumusta ka? Ayos naman po. So, here's your question. Pwede bang umunlad ang isang lugar or isang komunidad na hindi nasasakripisyo ang ganda ng kalikasan? Maraming salamat po sa isang napakagandang katanungan, Coach. Para po sa akin, naniniwala po ako na opo, na uunlad ang ating kalikasan na hindi po natin nasasakripisyo uunlad po ang ating lugar na hindi po nasasakripisyo ang ating kalikasan sa pamamagitan po, halimbawa, gagamit po tayo ng mga kahoy. Gagamitin po natin ito, pero kailangan po natin papalitan sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga puno. And then, halimbawa po sa kahoy pa rin, sa papel. Pwede, yes, opo, magagamit po natin yon at napapaunlad po natin dahil nagagamit po natin yung papel sa pag-aaral, sa trabaho, o sa ano pa man. Pero kailangan po natin itong palitan para hindi po masakripisyo yung kagandahan ng mundo na ibinigay ng Diyos. Kaya po itong pasamang-pasama po ang nangyayari sa ating mundo kasi po, patuloy po natin sinisira ang ating kalikasan, pero di po natin ito inaalagaan. Tayo po ay nilikha ng Diyos para po alagaan ang ating kalikasan. And I thank you. Mura po bawal yun ang grade 11. So once again, ang mga diwata ng kalikasan. Wala ba kayong mga kamay dyan? Okay, so pwede na po kayong bumaba at maghintay na po kayo sa awarding. Okay, now so let's proceed for the modern dance represented by grade 11.